Mahilig ka rin ba sa atsara? I-share ko po sa inyo yung aking pangnegosyo recipe ng atsara. Mas pina-healthy, mas pina-appetizing, at nagtatagal po ito ng taon. Kaya, panoorin hanggang dulo. Distilled vinegar. Bali, 800 ml po itong ilalagay natin or gagamitin. Bukas na po ang apoy at maglalagay tayo ng laurel, paminta, asin, and 1 cup ng asukal. Papakuluan po natin ito hanggang sa ma-dissolve yung ating asin at asukal. At ito po ang sikreto para sa ating makulay, mas nakakatakam, mas healthy, at mas mabango na atsara. Lalagyan po natin yung ating suka solution ng turmeric o luyang dilaw. Ang gagawin ko po ay, hindi ko nababalatan. Slice ko lang ng ganito. Kumikibot-kibot na at lusaw ng ating asukal at asin. Lalagyan na natin yung turmeric. Ayan, nagkulay na po siya agad. After 2 minutes, patayin ko muna ang apoy. At hahayaan lang muna. At hayaan ko lang muna na mas makuha pa ng ating suka solution yung kulay ng turmeric. Ngayon naman ay gusto kong tanggalin yung mga turmeric na dahil nakuha na po natin yung kulay. Ayaw kasi nating magkaroon nito yung ating atsara. Pero kung gusto nyo, ay hayaan nyo na lang din naman. Nasanay na kasi akong tinatanggal dahil yung binibenta ko po noon ay tinatanggal ko talaga para hindi makalat tignan yung ating atsara. Susunod ay lalagay po natin ang luya at pinya. Another sikreto para mas masarap talaga yung ating atsara. Okay na yung ating pinya at luya. Ngayon naman maglalagay po tayo ng raisins. Yung iba ayaw po nila ng raisins sa kanilang pasas. Pero paborito ko po yan kaya lagi ako naglalagay. At pwede nyo po itong tikman muna kung okay na sa inyo yung ganito kaasim, okay na yung tamis at alat, pwede nyo pong tikman at i-adjust na lang. Ngayon ay papatayin ko ng apoy. At habang pinapalamig natin, ihanda na natin yung papaya. Ito po ay papaya na bigay ng kapitbahay. 2 araw na nga ho sa ref. At napakalaki. Wow! Napakadamot po ng buto. Hinati ko lang into 4 at huhugasan muna natin. Para madali po ang ating paggiling, gagamit tayo nitong food processor. At eto na ang ating nagadgad na papaya, 'di ba? Napakabilis. At kung gusto niyo ng mas manipis pa dito o mas makapal, ay depende na po sa inyo. For me, okay na to para medyo crunchy-crunchy. 'Di ba? Napakabilis. Tapos na natin agad ang isang malaking papaya. Ilipat lang natin dito sa mas malaking lagayan. Aasinan natin. Hahaluin. Halo natin mabuti. Pagkatapos natin mahalong mabuti, iiwanan lang natin ito ng mga 1 minuto para kumatas. Pagkatapos ay pipigaan natin. Ayan, nababad na kaya, pipigaan na natin. Ayan, dapat tanggalan po natin ng tubig. Ibalik natin ulit sa malinis na palanggana. Dito po ay nagpapakulo ako ng tubig na pang-blanch natin dito sa ating papaya. Mabilisan lang po ito dahil hindi natin gustong maluto yung ating papaya. Agad-agad ay i-drain na natin. Kaya dapat naka-ready na yung ating mga gagamiting palanggana at strainer. I-drain lang natin mabuti. Hahalu-haluin ko lang para hindi ma-overcook. Para sumingaw yung init. So, hahayaan lang po natin ito hanggang sa totally lumamig. Iiwanan ko muna. At malamig na po ang ating pinigaan at na-blanch na papaya. Ginawa po natin ang process na iyon para mas malinis,
para mabawasan yung alat at syempre para bumalik ito sa pagkakagaspang or pagkaka-crunchy-crunchy ng bawat hibla. So ito na po siya, malamig na at ibabalik ko ulit dito sa ating maliit na bowl. Ito na po yung ating suka na niluto. Ang gagawin ko ngayon ay kukunin ko muna yung mga sahog o yung mga gulay. Ihalo muna sa ating papaya dahil isisilid ko ito sa isang malaking lagayan. Gusto ko lang mapantay, kahit hindi nyo na po ito gawin, diretso nyo na sa inyong mga lalagyan. Gusto ko lang ilagyan ng kaunting arte ba. Ayan, gusto kong ihalo muna sa papaya. Maproseso kung titignan mo, pero pag nagawa mo na ng mga kaumami, hindi ka lang masasarapan, meron ka pang stock ng atsara buong taon. Kung magtatagal ng isang taon dahil napakasarap po nito. Sa gulay naman, meron po tayong bell pepper, carrot, sibuyas at bawang. Pero itong sibuyas, carrot at bell pepper, tigkalahati lang po ang ilalagay ko dahil napakalalaki. At ganyan ko lang po hiniwa yung ating mga gulay. Medyo malalaki lang para naman visible siya sa ating atsara at para crunchy din. Ihalo na rin natin. Ulitin ko po, pwede nyo idirekta na lang sa inyong mga lagayan. Kung ang lagayan nyo ay malalaki, na pwedeng isilid ng minsanan. Nasanay ho kasi ako na nakagarapon yung mga ginagawa ko dahil ibinibenta ko nga dito. Kaya nasanay akong ganito po yung proseso. Ayan, so sakto lang po yung ating nagawa. Saka natin ilagay ang ating vinegar solution. Wow, ang galing. Saktong-sakto. Sama natin ang mga pasas. Yan po yung gusto kong mangyari. Kaya, hinalo-halo ko muna sa labas para maganda yung pagkaka-layer. Diba? Napakaganda. Nakakatakam ang kulay at itsura ng ating atsara. Dahil po yan sa ating turmeric. Takpan natin dahil mas masarap po ito kinabukasan. At kung pambenta po yung gusto nyong gawin, mas mainam po na yung mga selyadong garapon o lagayan ang inyong paglalagyan. At sa ganitong procedure at recipe, magtatagal po ang ating atsara ng taon. Ayan, kung gusto nyong mas makasigurado ay ilagay nyo po sa ref. At syempre, tikman natin. Homemade atsara. Ang bango mga kaumami. Amoy pa lang, maasim na. Uy! Wow! Alam mo yung naglalaban yung asim tamis na may medyo maalat-alat at ang crunchy ng papaya at ng mga gulay. Wow! Pampapak. Pati paminta pwedeng kainin. At lalo pong nagpasarap yung maraming pinya, maraming luya at sibuyas at bawang. Napakasarap. Later na yung lechon. Subukan nyo po ito. Promise. Hindi kayo magsisisi. Napakasarap. At dati po, mga 4 years akong nagbibenta ng mga ganito, mga homemade Pinoy food sa ating mga kababayan dito sa Thailand. At ito nga, napakarami kong suki ng atsara. Yung ginagawa ko noon ay isang batcha talaga mga kaumami. Dahil meron tayong katulong sa paggagadgad ay walang problema. Yun lang, mahirap maglagay sa bote dahil napakarami. Isang batcha na papaya at mga gulay. Yun po ay 10 kilos na papaya ang ginagawa ko noon.